Sige po, ang style po nito ay katulad din kanina kung paano po yan. Ano? Pero sa pagkakataon na ito, ang tagapagsalita po natin ay si Pastor Jay Sugano po ay mula sa IMSS DART. Atin na pong ipagkakalob sa kanya ang 1 hour and a half, 4% 4% 4% is presentation. Pastor, sino po ang pagkakataon? Pinag-umaga po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na po sa ating mga kapatiran mula sa SDARM. No? Actually, this is my first time na magkaroon ng ganitong formal na talakayan o comparative study between our separated brethren from 1951 sa pangunguna po ni Brother Peter Kayuhin at ang ibang mga kasamahan nila sa gawain po. This is my first time actually mga kapatid na ganitong ka-formal. Pero doon sa amin, may mga pag-aral kami doon kasama ng mga ibang mga manggagawa nila doon. But it is not like this kind of format. Magkaroon tayo ng ganito. But hindi naman ako kinakabahan dahil sa nakikita naman natin kung paano makikitungo ang ating kapatid. Brother Peter, napakabait po at maamo ng ating kapatid sa ating pag-aaral. Minsan nga, parang nafe-feel ko na itong pag-aaral natin na aabot ito ng siguro 1 week dahil hanggang kailan ito? Oo, baka magiging close na tayo sa isa't isa at ayaw na nating maghiwa-hiwalay. Kaya ako'y natutuwa dito mga kapatid. Pero ang sabi ng Romans 10 verse 1 and 2. Nais ko pong basahin ang sabi doon. Romans 10 verse 1 and 2. Ang sinabi ng Romans 10 verse 2. Sabi dito. 10, 1 and 2. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Wala tayong ibang layunin at hangarin kung bakit nagkaroon tayo ng pag-aaral na ito is upang tayo ay maligtas, that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Dahil nakikita natin na may mga tao na meron silang desire or zeal na pagsilbihan ang Panginoon. They have the zeal of God, but not according to knowledge. Bakit kailangan natin mag-aral mga kapatid? Upang malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Dahil ang sabi ng John 8 verse 32, if you will know the truth, and the truth shall set you free. Kailangan natin itong malaman upang tayo po ay maligtas. Ayon sa sinabi ng John 5 verse 39, you search the scriptures for in them ye have eternal life. Wala po tayong ibang hangarin mga kapatid. Hindi po yung nag-aaral tayo dito at pagkatapos ito, magkaroon tayo ng gap sa ating relationship sa isa't isa bilang mga tinatawag natin kasama ng ating mga separated brethren from yung kasama ng ating mga kapatid na SDART. No? Pero ang sabi ni Apostle Paul din sa 2 Corinthians 3 verse 14 and 16, but their minds were blinded. For until this day, remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Ano pong sinabi dito? Karoon po ng harang. Ano yung harang? Paano natin malalaman at matutuklasan ang katotohanan mga kapatid kapag ang ating mga mata ay merong harang, veil. For until this day, remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Isa nga, sinabi ng ibang mga kasamaan na mga SDARM, kasama nilang SDARM doon sa Mindanao, na huwag na natin pag-aralan yung protocol, yung mga minutes na yan. Yun man ay nangyari nung mga sinaunang mga mga kapatiran natin nung una, at patay na nga po sila. Huwag na natin pag-aralan yan. Mga kapatid, ito po ay the reading of the Old Testament. Sabihin nga natin na ito ay matagal na pong kasaysayan natin and we are to study this history until now. Sabi nila, huwag na natin pag-aralan yan
So alam niyo mga kapatid, kahit matagal na nating pinag-aralan dito, kapag meron pa rin nananatiling harang ang ating mga mata, ay hindi pa rin natin makikita kung anong sinasabi ng katotohanan. Sabi ng ating kapatid, Brother Peter, na kailangan tayong magdesisyon ayon sa tinatawag na weight of evidence. Pero bakit? Kahit meron pang weight of evidence mga kapatid, kung hindi pa rin natin maintindihan ang weight of evidence dahil may harang ang ating mga mata, paano natin maintindihan at matatanggap ang buong katotohanan ayon po sa nakasulat sa kasaysayan. Now, which veil, talukbong. Okay, talukbong pala. Pasensya po mga kapatid, hindi po ako Tagalog. Kaya minsan may mga salita ng Tagalog na hindi ko po nalalaman. Correct me if you have something to correct me. Ayon po sa mga salita. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Mga kapatid, hindi po natin kayang alisin ang talukbong sa ating kapatid. Hindi po natin kaya yan. By this kind of study, I don't know kung kaya nating alisin yon. Kasi kahapon, pinag-usapan ng ating kapatid, merong tinatawag na prejudice. Kapag prejudice po ang isang tao sa pag-aaral na ibibigay sa atin, kahit gaano katotoo yun, kahit anong dokumento ipapakita natin mga kapatid, kahit anong nababasa natin sa dokumento, dahil prejudice tayo, hindi natin matanggap-tanggap ang isang katotohanan. Bakit ito? Minsan, pag prejudice na tayo sa isang tao, ay, kulto yan. Minsan naano natin na ganyan, ay, hindi yan, mali yan. Kasi may narinig ako akong ganyan. Kasi kaya ginawa ko na lang na example mga kapatid. No? Pero, minsan ganun po yun. Both sides po yan. Hindi lang po yan sa side namin, hindi lang po yan sa side ng Islam, kundi both sides po yan mga kapatid. Kapag tayo ay prejudice na sa isang tao, hindi na po tayo maniniwala kung anong sasabihin niya. Kahit nga, lahat ay gagawin niya, na ginagawa niya ay tama, mali pa rin yan sa atin. Tama po ba mga kapatid? Kaya yun po mga kapatid, hindi natin kayang alisin ang talukbong ng isang tao sa mata ng isang tao, maliban kung ito ay dadalhin natin when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Pag ito ay dadalhin natin sa Panginoon, aalisin ito ng ating Panginoon. Bakit po kailangan nating alisin ang talukbong? Ewan ko ba kung nag-usap kami or coincidence itong pag-aaral na ito dahil si Brother Peter din ay ginamit ang inihanda kong passage from the Spirit of Prophecy. Selected with this book to page 56. Ang sabi doon, faith in a lie will not have a sanctifying influence upon the life or character. Sincerity, ano sabi doon? Truth of... Hindi po, sabi dito, no error is truth. Dito po, no error is truth or can be made truth by repetition or by faith in it. Tama po yun. Kahit sa justice system, kahit dito sa Pilipinas mga kapatid, kahit hindi mo nakita ang buong pangyayari, kapag ikaw kinuha bilang witness at i-briefing ka, ito talagang sasabihin mo, after 3 hearing, kapag hindi nagbabagong statement mo, kahit hindi mo nasaksiyan ang buong pangyayari, hindi mo nga nakita ang nangyari, pero kapag inuulit-ulit mo yung ayon sa binuriefing sa inyo ng attorney, no, ng abogado, may justify po yun na katotohanan. Ganun po yun mga kapatid, pero sa Panginoon, hindi po magiging katotohanan ang error mga kapatid. No error is truth, or can be made truth by repetition. Binabalik-balik natin mga kapatid. Pero kahit binabalik-balik natin yan, inuulit-ulit natin yan na sinasabi tuwing nagkaroon tayo ng pag-aaral. Ngunit kapag iyan ay hindi katotohanan, hindi talaga mangyayari that error will turn into truth. Or by believing on it. Kapag ikaw ay naniniwala na ito ay katotohanan, katulad ng isang tao, ayon sa nabasa ko pong aklat mga kapatid, may isang estudyante na naniniwala siya na ang capital ng Malaysia ay Sabah.
Yun na sa isip niya, Sabah ang talagang kapital ng Malaysia. Ngayon nag-exam sila sa school, nung itinanong kung ano ang kapital ng Malaysia, ang isinulot niya ano? Sabah. Dahil yun ang paniniwala niya. Pero ano talaga ang kapital ng Malaysia? Kuala Lumpur. Kaya minsan, pag may paniniwala tayong ganito, kahit mali naman, no? Naniniwala tayong ganito, ito talaga ang ating naintindihan na ito ang tama, kahit ipipresent pa ang katotohanan mga kapatid, ay hindi katanggap-tanggap sa atin dahil ang nasa isip natin na ang tama ay yung para sa atin. No? Kaya huwag tayong padala sa ating sariling paniniwala na hindi naman ayon po sa dokumento. Hindi po ayon sa weight of evidence. Ayon po sa ipinakita ng ating kapatid. Brother Peter, sabi niya, ayon po sa weight of evidence, dapat doon po tayo. Ngayon po, dahil kailangan nating makita ang katotohanan upang malaman natin kung ano ang mga ebidensya ng ating kasaysayan, ayaw ko na balikan ang napag-aralan natin ng nakaraan na kailangan natin pag-aralan ng history. Testimonies Volume 8 page, Volume 7 page, 308. Tama po ba yan? Yes. Kailangan natin pag-aralan ng kasaysayan ng Iglesia ng Diyos. At ito na po ang ginawa natin. Nagkaroon tayo ng pag-aaral sa kasaysayan o sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Ito ang kasaysayan na magsasabi sa atin na ito talaga ang bayan ng Diyos. Dapat tayong naiugnay, ayon sa illustration, ayon sa diagram na pinakita natin kahapon, na tinanong pa nga natin kung sino ba ang may kaugnayan doon sa na-organize noong 1925. Kasi ang sabi po na merong dalawang grupo na nag-organize noong 1951 pero sa isang organization. Ano po ba yan mga kapatid? An organization within an organization? Parang a city within a city. Yung Rome po, a city within a city. And yung Vatican pala, Vatican City. Within the city of Rome. Ganun po kayo mga kapatid. Ang illustration po ay pinakita sa atin na ito naiwan sa meeting room. May lumabas sa meeting room. Ang unang pahayag, nag-organize ito at nag-organize po nito. Pero sasabihin pa rin sa atin, nasa isang organization pa rin. Kaya ano mga palatandaan ng organization mga kapatid? Yun bang lumabas lang na may dahil nag-protest sila? Ganun po ba yung mga kapatid? Na yung mag-organize, kasi malinaw po yun ang pagkasabi. May lumabas na nag-organize din. Ito ba ay ang tinatawag nilang protest? Nag-organize po, ang sabi po mga kapatid, nag-organize. Nagkaroon, ang isang organization mga kapatid ay merong presidente, merong set of officers. Meron nga po, ito. Meron nga po. It is an organization within the organization. Ako, pwede po ba yung mangyari mga kapatid? Meron po tayong ano dito, yung mga ano tawag dito, yung mga nagpo-protesta sa presidente o sa gobyerno natin. Kapag sila ay nagpo-protesta, nagrarally sila sa daanan, kumawa ba sila o nag-elect ba sila ng President of the Republic of the Philippines? Hindi po. Nagprotesta lang. Meron silang kinaing, meron silang pinoprotestahan. So, paano po tayo lahat ng ating hinaing mga kapatid? Paano tayo maglaan ng ating maghayag ng ating hinaing? Sabi dito, make your complaint plainly and openly in the right spirit. Saan po yan? Sinners Volume 9, page 149. Hindi po lumabas, hindi po lalabas at magkaroon ng sariling organization. Ito po, patunay mga kapatid. Nasa minutes po yan. Pinag-usapan ng ating kapatid kanina. Sa minutes ng 1951 or May 20, 1951, sabi nila dito, gusto kong masahin dito mga kapatid. Ito, sabi, yun nga po,
sila ay lumabas. Dahil ang sabi, due to continual irregularities, left the meeting in protest. Left the meeting in protest. Yun ang nakasabi sa minutes nila eh. Kanina, at kahapon, ini-emphasize that they left in the meeting room. Eh, ang sinasabi nila, ang iglesia ba ng Diyos ay ang room? Kaya pa tayo lumabas sa room, ay lumabas tayo sa iglesia? Di po. Dito po ang sinabi ng minutes, mga kapatid. Left the meeting. No? Koopman, sabi dito, Koopman began his remarks. Several of the delegates left the meeting. And finally, 11 delegates left the meeting in protest against the continual irregularities. Hindi man po nabanggit dito sa minutes na left the meeting room. Minutes po nila ito, mga kapatid eh. Opo, sabihin man natin, merong ibang version daw, ang minutes daw na 1914, totoo po yun. Ayon sa sinabi ni Brother Peter. Pero hindi po niya ina-highlight ang minutes ng 14 delegates. Ito po talaga ina-highlight. Kaya ako, hindi ko po gagamitin ang minutes ng 14 delegates. Ito talagang minutes ng 11 delegates ang gusto kong gamitin, mga kapatid. Dahil, we have to decide based on weight of evidence. Sabihin man natin na meron pang ibang mga dokumento na gamitin nating ebidensya. But, these minutes is one of those evidence na kailangan natin gamitin. Anong sabi dito, mga kapatid? Ulitin ko po. Finally, 11 delegates left the meeting in protest against the continual irregularities and the domination of the session by the former leaders, Brother Kusil, Brother Mueller, who had not given up their office. Who had not given up their office? Wala pa ngang lay down eh. Ngayon, anong ginawa nitong 11 delegates na lumabas sa meeting? Hindi sinabing meeting room eh. Ulitin ko po, mga kapatid. Hindi po sinabi na lumabas sa meeting room. Ang sabi, lumabas sa meeting ayon sa minutes. At ang sabi dito, mga kapatid, sila ba ay bumalik? Para masasabi natin na protest lang talaga, naghayag lang sila ng hinaing. Sabihin man natin. Kasi sinabi nila eh. Pero gusto kong basahin ang minutes, mga kapatid. Wala po tayong sariling interpretation. Ayon po sa sinabi na, they made a wrong interpretation of what is written in the minutes. Sabi nila yan. Ulit-ulit. Kayo lang po ang nagkamali, mga kapatid. Dahil meron kayong wrong interpretations. Kapatid na Brother Peter, hindi po kami nagkaroon ng wrong interpretations. Binasa lang po natin kung ano ang nakasaad sa minutes. Ang sabi dito, at 2:30 p.m., a meeting was held and was opened with prayer. Anong nangyari? Sino ito? Ilan ba ang nag-meeting nitong 2:30 na nakasaad dito sa minutes? Nasaan yun? Okay. Gagamitin ko ulit yung illustration. Lumabas. Ang sabi sa meeting room. Pero, nais ko pong i-correct, lumabas talaga sa meeting. Hindi meeting room. Iba po yung meeting room sa meeting, mga kapatid. Sino po yung nag-meeting room sa loob? Ang bayan ng Diyos, the General Conference composed of 25 delegates, official delegates. Dahil before ang delegate session mag-meeting, mga kapatid, merong setting of delegates. Official po sila eh. 25 delegates. Yun po ang bayan ng Diyos. Ibig sabihin po, ito, sasabihin ko po, meron silang sariling findings, sariling interpretations, sariling understanding. Sabihin ko rin, sarili kong understanding. No? Ang bayan ng Diyos ay nag-meeting. Lumabas itong 11 delegates sa meeting ng bayan ng Diyos. Hindi lang sa meeting room. Iglesia ng Diyos. Sabihin na lang natin, Iglesia ng Diyos. Or the Reform Movement. Ngunit anong ginawa? Bumalik ba? Hindi na. Dinalik-balik natin, mga kapatid. Kung
Ikaw ba'y naniniwala na mali itong paglabas ng 11 delegates ayon sa findings ng Peace Committee noong 1967? Accepted ng delegado. Lilinangin pa tayo na hindi daw ito tinanggap. At tinanggap ito, pero scripture noong September 6, September 8 po tinanggap, mga kapatid. Voted with 28 delegates. Sabi po dito, voted with 28 delegates. At pagulaan niyang nireject na ito after tinanggap. Di po, mga kapatid. Sabihin pa natin na hindi nakasaan yung 12 points doon, mga kapatid. Ngunit yun po ang kanilang resolution ayon sa kanilang investigation. Ipipresentaw nila doon sa delegado. Tinanggap ito. Voted with 28 delegates. Inamin naman pala na mistake pala yung paglabas. Ngayon tinanong, paano gawin tama yung mistake? Ano nga yung mistake? Ang paglabas. Na nagdulot ng separation of the denomination. Mali nga yung paglabas. Ayon sa findings. May gagawa tayo ng sarili findings natin. Dahil sa kasalanan ni Ringelberg, kasalanan ni Kusel, kasalanan ni Mueller. Aba, para tayo si Adan yan. Adan! Kumain ka ba? Ang babae kasi. Babae naman. Kumain ka ba? Naas kasi. Kung ang ahas ay makapagsalita pa, sasabihin ng ahas. Kasi ginawa mo ako. Ginawa mo akong satel. Ganun po ba, mga kapatid? Nagtuturuan sila eh. Pero sabi ni Brother Peter, ang kagandahan na po, mga kapatid, sabi ni Brother Peter, sariling findings niya yan. Sariling investigation niya yan. Isinupit po niya sa atin upang imbestigahan. Isinupit po din niya sa viewers natin upang imbestigahan. What if ang resulta ng investigation ay mali? Tapos ang sabi dito, hindi pa naalis ang talukpong ng ating mga mata. Abutan tayo ng cross of provision, may mali pala tayong paniniwala. Meron akong tama, gagawa tayo ng sarili natin. Ano ang tama? They declared that yung paglabas ng delegates, no? Paglabas ng 11 delegates ay nakagawa ng mali. Ayon po sa dokumento, mga kapatid. Ngayon sasabihin dahil sa irregularities. Bakit wala sa findings yun? Sabi dito, that the Committee of Reconciliation examined the situation among the people of God. Sino itong people of God? The Union Church. Yun yung nag-meeting. Since the crisis of 1951, sasabihin ngayon, di ba 1951 na separation? 1952. Gathering evidences according to the information received from several brethren, especially those who are present at the General Conference of 1951, reached the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately. Sorry, man. Hirap ito eh. Bigasin eh. Rashly. Immediately. Madalian. Nagdali-dali. Sabi ni Brother Peter nga, marunong pala ito mag-Bisaya sa Brother Peter. Nagdali-dali. Mabilis ang paglabas. Ang sabi niya, kung hindi lang sana lumabas ng mabilisan, siguro walang separation. Kung hindi lang sana, kung wala yung word na sana, di sana. Kaya hanggang sana lang po tayo, mga kapatid. Dahil, the fact na nagkahiwalay talaga ang bayan ng Diyos, may umalis. Saan umalis? Left the meeting. Sinong nag-meeting? Ang bayan ng Diyos. Ang General Conference, ang bayan ng Diyos. In short, left the people of God. Kasi ang sabi dito, the people of God reached the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951. And with this, contributing to the separation in the denomination. Is it referring to another subject or another event? Na iba yung sa 1951, and it's referring, kapatid, pag-aralan po natin ito ng mabuti.
Hindi po sa sarili nating understanding. Is it referring to another event or another period of time na nagkahiwalay ang denomination? Hindi po. Patunay po yan. Anong sabi ng kanilang letter noong 1966? Anong sinabi ng letter nila noong 1966? Sabi dito, many of us, dito sa itaas muna mga kapatid, sabi dito, it has been our privilege to have the opportunity during the past few months to meet with Brethren Ringelberg and Kramer. And in every congenial and friendly way, review some of the unfortunate experiences of the past which have resulted in the separation in the reform movement that continue to exist among the believers in the principles of the reform message. Kailan nagsimula ang separation? At nag-exist until nagsinulat ito? 1951. Sabi dito, many of us for a number of years now have been convinced that the separation which occurred. Hindi po sinabi separation sa? Kasi ibig bang sabihin na nag-separate dito sa 1951, nagkaisa ulit, nag-separate ulit dito sa 1952, para consider natin na meron dalawang separation. Kaya sabihin na lang natin progressive ang separation. May separation dito, first phase, ayon sa binanggit ng ating kapatid, at merong development ng separation na karoon ng second phase sa 1952. Ganun po ba yung mga kapatid? Di po sinabi ng minutes eh. Ano sinabi ng John 8 verse 42? The truth shall set us free. Bakit din natin kayang pakawalan ng ating mga isip sa pagiging alipin natin kung saan talaga ang totoo? Kasi nakukonfuse tayo eh. Naging alipin tayo. Nakukonfuse tayo. Why not study the truth and accept the truth? Sabi dito, many of us for a number of years now have been convinced that the separation which occurred during the 1951 General Conference session, kailan? Which occurred during the 1951 General Conference. Mga kapatid, ibig bang sabihin na nagkamali din ito? At sasabihin na ulit na nireject yan. O, tama. Sinabi niya, tama. Pero kanina, sinabi niya, nireject yan noong September 6. Pero hindi ito first eh. Hindi ito first. Ano sabi dito? Na ang separation ng reform movement ay nangyari po noong 1951. Ngayon lang naman natin narinig yan na 1952. Dahil hindi kasi di kayang patunayan na 1951 ang lumabas ay ang SDARM na bagong SDARM na hindi connected ng IMS SDARM. Hindi lang matanggap. Kaya gusto nilang patunayan na hindi sa 1951 ang separation dato 1952. Pero ebidensya po mga kapatid. Bakit ba tayo gumawa ng sariling history book? At conflicting naman dito sa anong sinabi ng minutes. Mga kapatid, dapat kailangan nating pag-aralan kung ano talaga ang kasaysayan. Dahil ang kasaysayan, ayon sa weight of evidence, base sa weight of evidence, matuto tayong gumawa ng ating desisyon. Kailangan natin yun mga kapatid. Nagkaroon daw ng 2 sets of elected leaders. Okay, ikan ko yung pinag-usapan ko. Lumabas ang 11 delegates at ang SADC made a mistake. Nagkamali. Ngayon sasabihin, due to irregularities. Rason yan. Pero wala na yan sa findings ng Peace Committee. Precipitated. Lumabas. Hindi naman sinabi noon dahil sa irregularities na Ringelberg. Sinabi noon sa report ng Peace Committee, hindi po na-accept ng 28 delegates. Ibig sabihin po, yung 28 delegates pala hindi nag-isip. Bumoto sila na hindi nga lang nila binasa kung ano yung. Ibig sabihin, they are not fully convinced that was really happened on that particular event, 1951. Hindi po. Bumoto po sila ayon po sa
Ayon po sa binasa. Okay, balikan ko. Lumabas at mali. Tinanggap naman po ng ating kapatid na mali. Ngayon, nag-organize daw. Oo, nag-organize nga talaga. Ito, patunay. Nagkaroon na sila ng officers. Kahapon sinabi niya na noong 1952, during yung ginawang adjudication, no, sa korte, ang sabi niya, kasama po si Nicolete sa trustees. Sa trustee ba? Kasi member siya ng SDARM. Pero kung titingnan mo kung sino ang presidente doon, si Kusel. Kailan yun? 1952. Ibig sabihin na-recognize niya ang presidente ng SDARM, si Kusel. Yung SDARM na connected ng IM SDARM na narehistro noong 1929. Recognize ng presidente. Ibig sabihin, thinking pala itong pagiging presidente niya dito sa isang organization. Mag-isip po tayo mga kapatid. Mag-isip po tayo. Huwag po tayo magpalilang. Bakit? Ang sabi niya, parang nililito niya tayo. Lumabas sila. Nag-organize din. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng ibang organization. Totoo po ba? Kanina, sa binasa natin sa minutes ng May 20, 1951. Anong sinabi nila? Ito. Gusto kong basahin ito mga kapatid. Kasi nag-organize sila eh. Nag-organize. Kasi noong 2:30, meron na silang a committee of 7. Gusto kong balikan ito mga kapatid. 20. Okay. Sa 21, sabi dito, ito pa. Gusto kong pausapan ito mga kapatid. A committee of 7 was selected and this committee to have the work of nominating the officers. Meron pa silang paliwanag dito mga kapatid na gusto nga sila makig-reconcile. Ayon sa sinabi dito, that the whole, kasi hinanapan nito ng dokumento. Saan yung dokumento na gusto nga nilang makig-reconcile? Ito yung binasa. That the whole of the delegation to enter into the plans for the future of the work. Granting na gusto nilang sumama. Sumunod sa kanila yung 14 delegates. Ibig bang sabihin, labas kayo dito. Bakit dito? Gusto nilang pasundin yung 14 delegates sa gusto nila? What kind of spirit is that mga kapatid? Hindi pa nga sila nag-lay down? Gusto na nilang pasundin yung 14 delegates sa kanila? Ito. Sabihin na natin na gusto nila na mag-join yung 14 delegates sa kanila mga litsod. Mga kapatid, bakit? Sa May 21, ang sabi dito, the report and the minutes and statements were read and adopted. A telegram was prepared and sent to the Bank of America. Number 3, letters were prepared to send to different countries to secure the money and properties. Anong ginawa nila mga kapatid? Ito, gusto na nilang kangkamin ang lahat ng pera ng bayan ng Diyos. Yung mga property. At saka ito pa. Okay. Sabi dito. Okay. In the evening, we spent a most pleasant experience relating the real joy we have all felt since we have been relieved of the fearful oppression of the spirits which have dominated us during the past few weeks. Ano ba talagang totoo? Black and white po tayo mga kapatid. Black and white po tayo. Ano ba talagang totoo? Gusto ba talaga nilang mag-join yung 14 delegates sa kanila o gusto na nilang makawala? Sabi ayon sa sinabi nila. Sabi nila, relief of the fearful oppression of the spirits which have dominated us during the past few weeks. Masaya nga po sila na nagdiwang sila. Tignan mo yan, tuwang-tuwa po sila mga kapatid. Pero sasabihin pa rin na gusto nilang makig-reconcile.
Gusto nilang bumalik. Hindi man gustong bumalik ang sinabi dito. Gusto nila na tumunod yung 14 delegates. Try to understand what is written in the minutes, mga kapatid. That the whole of the delegation to enter into the plans. Gusto ba nilang bumalik o gusto nilang sumunod yung 14 delegates? Kung yun ang totoo, na gusto nilang mag-join, mag-reconcile. Pero ang totoo po, mga kapatid, ito, sinabi, tuwang-tuwa pa nga sila. Ang pagdating ng May 22, meron dito. May 24 nag-organize. Sa May 22, mga kapatid, anong nakasaan dito? The Act of Corporation was read and adopted. The revised list of directors of the corporation were selected and accepted. Bakit meron ng revision of the directors of the corporation? Na mangyayari lang po yun kapag tapos na ang election. Na meron ng bagong set of officers. Bakit meron ng revision of the directors of the corporation? And they were selected and accepted. Kung tayo mapalilang, mga kapatid, kailan po magkaroon ng revision of the directors of the corporation? Kailan magbabago ang directors of the corporation? After the election, after having a set of officers. Nagkaroon ba talaga ng bago na? Para i-revise na yung board of directors? Nagkaroon po ba talaga? Tingnan nga po natin kung nagkaroon ba talaga. Bakit meron ng revision? Meron ng bagong board of directors. Dean Nicolisi, chairman, president. Kaya pala meron ng revision ng board of directors. Dahil meron palang bagong chairman. Sino yung bagong chairman? Kailan yun? Kaya ito, sasabihin ko talaga, mali talaga ito. May 24, tingnan mo yan. Ibig sabihin, nagkaroon na ng presidente bago pa ang eleksyon. Kasi May 24 pa nag-elect, May 22 meron ng bagong chairman. Sabi nila, hindi po yan president ng organization. President, board of director, ano po yan, chairman ng board of directors yan. Chairman of the board. Di po, kailan magkaroon ng revision of the board of directors? Kapag tapos na po ang election, meron na pong bagong set of officers. Ito, D. Nicolisi, L. Erlitz, Bibita Erlitz, Secretary and Treasurer. Sister G. Nicolisi, member. Watson Miller, A. Watson Miller, B. Garvey, L. Watson Miller. Kaya nagkaroon sila ng revision of board of directors. Meron ng bagong board of directors dahil meron na pala silang presidente. Nag-organize nga. Hindi lang basta-bastang protest ito, mga kapatid. Hindi pa nga nila nagawa yung ilahan ito plainly and openly. Nag-election na po sila. Kailan po? May 22. Ngayon sasabihin lang, o sino na unang nag-organize sa atin? Kayo, May 23. Samantalang ito, kami, May 24. Hindi po yan. Sana, kung meron pa man tayong susunod na pag-aarap, mga kapatid, dapat papalitan na ito ng May 22. Ito po, patunay. Galing po sa minutes ng STAR. Hindi po ako gumamit ng minutes ng IMS, mga kapatid. Anong ginamit ko? Minutes ng STAR. Nagkaroon po sila ng bagong board of directors, May 22 pa. Ang tanong po, paano naging presidente si Kusel? Si Nicolisi. Paano siya naging presidente? Paano siya naging chairman of the board? Paano po? Kailan po nagkaroon? Sa minutes po na sinulat ni Stewart. Kailan po nagkaroon ng lay down of officers? Sabi na, may mga irregularities daw. Ito, patunay na may irregularities. Nagkaroon ng election, walang lay down of offices. Irregularities ito eh. Irregularity. Meron bang ganon? Ganon ba ang election ng SDARM sa ngayon?
Na kahit walang lay down, kung sinong gusto na, sige, mag-eleksyon na tayo. Akong gusto magiging presidente. Sariling opinion ko lang yun. Pero, ang tanong ko po, ganun ba ang sistema ng SDARM sa yung reorganization nila? At kahit walang lay down, magkaroon na sila ng election of officers? Pag-isipan po natin yun, mga kapatid. At pagkatapos nito, May 24, May 24, in the afternoon, the responsibility of the General Conference in 19... Okay. Point number 10, it was decided to dispense with the old minute book. Hindi po ito. Point number 9, the responsibility of the General Conference in 1948 and the examination of the reasons for the discipline of Brother D. Nicolisi were investigated, and it is believed that the action was without right and unjust. May desisyon na nga ang bayan ng Diyos noong 1948 na meron nagawang insurrection si Nicolisi at si Rick noon. Ngayon nung sila humiwalay na, gusto nilang patunayan na mali ang ginawa nilang action. Hindi ba ito akong rebellion, mga kapatid? They were against the decision of the General Conference May in 1948. Ito po yung patunay, mga kapatid. At maliban pa doon, mga kapatid, alam niyo po, no? Yung 20 points of declaration na sabi nila, ano po yung term na ginamit ni Brother Peter kanina? Na declaration of protest. Hindi naman natin natanggap yung kopya nila tungkol doon na declaration of protest pala yun. Pero alam niyo po kung anong nakasaad dito, mga kapatid, sa kanilang declaration. Ito pa masaklap po ito, mga kapatid. Tingnan nga natin. Dito sa sa kanilang 20 points of declaration, mga kapatid, sinabi dito, gusto kong basahin ito. Ito po. Okay. Ito pa ha. Gusto ko talagang alamin kung kailan talaga sila nag-organize. Sabi dito, point number 19. 14. We believe that the former treasurer, Brother Cosel, should give all the money and property held by him either in cash or bank in his name or in the name of his movement or in any other way, that he should give it to the person who shall be appointed as the treasurer of the majority of the union conferences who are represented by those who support this declaration. Number 15, whereas all property and equipment and material held under the name of Brother Cosel or in the name of any other person in trust for this movement shall be restored to the appointed committee of trust. Ano ito? Elected by those who support this declaration. Kailan po nagawa ang declaration? Sabi nila, kahapon. Kailan daw natapos ang declaration? Sabi ni Brother Peter, noong May 20, May 19, hindi po yung totoo na ginawa nila ito sa dilim. Hindi po totoo na ginawa po nila ito sa forest. Yan po ang ginamit ni Brother Peter. Ito sarili ko lang pananaw. Ginawa po ito sa room. Paano na sila makatayot doon sa forest na madilim? Ang ginawa na lang doon sa forest ay pinapirmahan na lang. Pinapirmahan na lang. Kailan po yung pinapirmahan? Di ba? Nung gabi ng May 19. Ibig sabihin, before May 19, mga kapatid, sabihin na lang natin na pag sunset siguro, sunset ng Sabado. Ano yung sinabi ni Brother Eugene kahapon na nag-happy-happy home siguro sila nung sunset ng Sabado. Yun pala, may iniisip sila na pagkatapos ito, gagawa tayo ng 20 points of declaration. Kailangan natin i-type ito para mapirmahan. Para bukas i-present natin. Pwedeng ganun, mga kapatid. No?
O di kaya sa Sabado nila ito ginawa. Kasi sinabi nila ito, itong sinabi dito sa peace committee na nagkaroon ng 5 to 6 secret meeting. Pinabulaan nila na hindi po daw yung totoo. Ayon sa kanilang binasa kahapon. I don't know kung saan nila nabasa yun. Pero may nakasaad doon eh. Sa resolution. Ngayon, dahil sinabi ni Brother Peter na tapos na ito noong gabi ng May 19, ibig bang sabihin na meron na po silang restored to the appointed committee of trust? Meron na pala silang nabuong committee of trust bago pa ang 19. Elected. Ano sinabi dito? Committee of Trust. Elected by those who support this declaration. Nagpili na pala sila. Hapon, gusto ko sana itanong ito. Kailan po pala sila nagpili? Saan po nila pinili? Bakit wala po doon sa kabuuan ng 25 delegates? Kailan po? Mag-isip po tayo mga kapatid. Nagkaroon sila ng elected, appointed committee of trust elected by those who support the declaration. Gusto na nilang kamkamin mga kapatid. Kaya pala, may pera sa kamay nila Brick at Tinikulisi na pinirmahan nila noong May 13 na ibibigay nila kay Kusel. Meron silang agreement pinirmahan. Kaya pala pagdating ng May 22, ayaw na nilang ibigay. Kasi meron na pala silang, anong tawag dito? Appointed Committee of Trust, elected by those who support the declaration. Sabi nila, Declaration of Protest. Ito. Sabi dito. Okay, that brother. Kailan ito? May 20 pa pala. Ito, nagkamali pala. Hindi pala May 22. May 20 pa lang. O ng hapon, that brother Nicholas and brother Labrick do not pay any money which they may have control and trust for the movement be given to brother Kusel. Instead of giving this money to brother Kusel, ayon sa pinirmahan po nila, ang 1913, that the former statements made by brother Labrick and brother Nicholas that they may pay certain sums of money to Carlos Kusel, binal and void and have not authority. Klaro po. Kahapon po. Gusto niya talagang ipaliwanag na hindi talaga rebellion ang ginawa. Ito, ayaw na nilang kikilalanin ang authority. Merong hawak ng, merong, ano tawag dito? Yes. Ayaw na nila itong ayaw na nilang sundin ito. Ano tawag dito? Ano sinabi dito? Binal and void. Yung pinirmahan nila sa harapan ng mga delegado na bayan ng Diyos, sabi niya kanina sa Gilbert daw, ay rebellion against the Church of God dahil yung delegation session, yun daw yung... Pero ito sa harap ito ng mga delegado, pinirmahan nila na istuloy yung pera, ibigay yung pera. Pero ang ginawa na pagdating nung hapon na lumabas sila mula sa meeting ng bayan ng Diyos, ayaw na nilang ibigay mga kapatid. Bakit? Bakit ayaw na nilang ibigay? Ilang oras na? 41 minutes and 27 seconds. Okay. Ibig sabihin ng natiran? Ito po, 41. 41 minutes. Okay, thank you. Haba pa pala. Okay, salamat. Bakit ayaw na nilang ibigay mga kapatid? Dahil meron na pala silang appointed committee of trust elected by those who support this declaration. Ito, declaration of protest. Hindi talaga nila ibibigay. Whereas, dito na nila ibigay. Hindi na po kay Kusel mga kapatid. Oo. Whereas that brother Kusel no longer collect any monies from any part of the world which belongs to this movement. From this day, 20th of May, 1951.
Grabe pala mga kapatid. Sinuspin nila si Kusel noong May 20 as treasurer na mag-collect ng money. Ha? Sinuspindi nila mga kapatid na magkolekta ng pera. Si Kusel. Ha? Grabe talaga itong ginawa ng 11 delegates mga kapatid. Sabihin nila na ano yun? Declaration of protest lang. Pero ang tanong, ano bang ginawa nila nung lumabas sila? Anong ginawa nila after they left the meeting? Ulitin ko po ito mga kapatid, hindi po meeting room. Kasi kung meeting room lang, ay di sila nag-organize. Ha? Di na nila kikilalanin mga kapatid. Dahil meron na pala silang, ewan ko lang, kung yung Committee of Trust dito, ay ito ba yung sa May 22 na naging treasurer? Sino yun? Levita Erlich? Hindi ko lang po alam mga kapatid kung sila ba yun ang napili nila noong May 22, 1951. So ito po ay isang ebidensya. Hayagan po ito mga kapatid ay ebidensya ng 11 delegates na wala talaga. Rebellion. Sabihin natin rebellion mga kapatid. Nasaktan ng ating kapatid kapon na minensyon na rebellion. Pero, ito pa oh. Sabi dito, whereas the above reasons shows that the cause of the present situation of the General Conference session is due to the lack of ability and knowledge and the partiality given by those who control the meeting. 12 days have been lost, money has been wasted without any success for the conference. Ito po ba? Totoo ba itong sinabi nila mga kapatid? Sa anong point ito? 9, 10, 11. 11 points. Sabi nila dito, 12 days have been lost. Money has been wasted. Nawala ng success. 12 days na mga kapatid have been wasted. Kailan ba sila nagsimula mag-meeting? Kailan sila magsimula mag-meeting? May 6. Kailan sila lumabas? 20. Wala ba talagang success na nangyari doon sa meeting sa loob ng sinabi nilang 12 days? Meron eh. Nung nag-report pa nga sila doon, meron pa nga appreciation doon sa report ni Kusel. Appreciation was made to the report of Brother Kusel as treasurer. Tapos sabi nila wala daw success. Baka siguro dahil hindi mapili itong yun ko lang. Kaya sila ay pumili na ng kanilang sarili. Nagkaroon ng ibang grupo mga kapatid. Ito pa, marami pang pinag-usapan ng ating kapatid kanina. Gusto ko itong tingnan mga kapatid. Sabi pa niya dito, ito, na he made further accusations to those who supported the declaration. It means that he had previous accusations. Sabi pa niya, sariling analysis ko lang yun. Bakit tayo gumawa ng sariling analysis? Doon sa nangyari nung May 20, mga kapatid, sabi niya, he made further accusations to those who supported the declarations. Ang ibig sabihin na, meron na siyang previous accusations. Ngayon, nasaan ang minutes? Kanina, defensive si Brother Peter. Sabi niya, huwag niyo akong harapan yan. Hindi naman harapan siya kasi wala siyang mababasa. Kasi sarili lang eh. Meron siyang sariling analysis. Hindi tayo naniniwala doon sa analysis ng Peace Committee noong 1967 na in-accept nga. Meron pa doon na mga kapatid, lagi natin sinasabi na we should decide based on weight of evidence. Walang ebidensya po yun eh. Lagi natin sinasabi na based on weight of evidence, pero hindi po yun ebidensya mga kapatid. Dahil ba meron tayong
aklat na ginawa na sinabi natin na, ewan ko kung ito ba yung history book na ipinesentar sa atin kanina ni Brother Peter, yun na po yung evidence, weight of evidence. Kahit ako mga kapatid, kahit ako, pwede akong gumawa. Gumawa ako ng sariling analysis. Siyempre, kapag gagawa tayo ng sariling analysis natin, yung pabor sa atin. Ganun po yun. Yung pabor sa atin mga kapatid. Sariling analysis eh. Ito ba ay weight of evidence? Ito ba ay ebidensya kahit sariling analysis lang po natin mga kapatid? Kaya nga natanong ko kanina, meron na pong official, sabi mo, tinanggap as official. No? Na meron nga po silang findings ng investigation nila noong 1967 na tinanggap ng 28 delegates. Bakit ito ay hindi magkatugma sa iyong analysis? Di man sinabi doon. Ang sinabi lang talaga, binasa natin kanina, tinanggap man din nila na mistake nga ng 11 delegates. They came to realize that what have done by the 11 delegates during the 1951, but in particular, sa May 20 po, mistake that caused separation of the denomination. Gumawa po siya ng mistake, mga kapatid. Gumawa po ng mistake. At paano po may tama ang mistake? Ang mali ang paglabas. Ano sana ang gagawin? Ang mali. Sabi ng Spirit of Prophecy. Sabi ng Spirit of Prophecy. Gusto kong basahin. No? Ano sabi ng Spirit of Prophecy? I question whether genuine rebellion is curable. I question whether genuine rebellion is ever curable. Study in Patriarchs and Prophets the rebellion of Korah, Datan, and Abiram. This rebellion was extended including more than 2 men. Mga kapatid, alam natin ang kasaysayan ni Korah, Datan, at Abiram. Nung sila ay gumawa sila ng rebellion. Na-cure ba yung rebellion na ginawa ni Korah, Datan, at Abiram? Meron din tayo magbabasa, seldom curable. Ano yung seldom curable? Madalang lang. Pero yung genuine rebellion, curable ba? Incurable. Kaya nangyari ng ano mga kapatid, ng American Union, kasi dineclare silang rebellion eh. Noong 1949, i-declare silang rebellion. At sinabi doon na hindi na sila pwedeng gumamit sa pangalang IMS Isdarn. Dahil ang rebellious group daw ay hindi pwedeng gumamit sa IMS Isdarn. Pero pagdating ng 1952, ito po ang nangyari noong 1952. Hindi po yung sinabi niya doon pa nagkaroon ng separation. Noong 1952, yung American Union po mga kapatid, ay bumalik po sila, ang tiwala nila ay bumalik po sila sa Old General Conference. Ano po yung Old General Conference? Saan po nagsimula? Ito, Old General Conference. Hindi po ito. Sinabi niya, new daw. Bumalik po sila sa Old General Conference. Ibig sabihin, genuine ang rebellion na ginawa ng American Union? Hindi. Hindi. Sino yung genuine ang rebellion na ginawa? Yung hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabalik. Bumalik ang American Union. Yun namang hindi nakabalik. Yun ang incurable. Hindi sila nakabalik. Bakit ayaw nilang bumalik mga kapatid? Kasi nagsisimula na nga daw sila sa panibagong reform movement. Saan po sila? Nagsisimula po sila sa bagong reform movement. Anong sabi nila dito? Sa letter nila, nag-reply nila sa 14 delegates. Bumalik po sila sa hindi na po sila bumalik. Bakit hindi po sila bumalik mga kapatid? Sabi dito. Ito.
sabi dito mga kapatid, we fully believe daw sa noong May 22, 1951 mga kapatid, ang sabi dito, we fully believe that we stand for the right and are at the beginning of a new beginning in the reform movement. O kaya pala hindi sila bumalik, no? Yung American Union bumalik noong 1952. Pero itong genuine rebellion, hindi nakabalik dahil nandito na pala sila sa tinatawag na the beginning of the reform movement. Patunay yan mga kapatid dahil dito sa minutes po nila, meron po silang bulletin number 1 mga kapatid. Ibig sabihin po, bago nga ito. No? Ito. Sa kanilang meeting ng 21st, May 21, in the afternoon, May 22, in the morning, sabi dito, preparation for bulletin number 1 was begun. Kung hindi sila bago mga kapatid, hindi sana ito bulletin number 1. Ito yung patunay, ayon sa sinulat nila, na meron nga silang tinatawag na we fully believe that we stand for the right. Noong 1951, na lumabas sila, they fully believe that they stand for the right. Pero pagdating ng 1967, anong inamin nila? They made a mistake. Na sila ay lumabas. Kumawa sila ng mistake. Pero ang sabi nila dito, they stand for the right and are at the beginning of a new beginning in the reform movement. Ito po. Noong May 22, sulat po nila mga kapatid na pinadala doon sa 14 delegates. Kaya nga po pala, sila po ay nagsimula. May 22 din. Ito, sa minutes, May 22. Kailan nila pinadala itong letter? Sa 14 delegates. Noong May 22. Anong sabi nila dito? Preparation for bulletin number 1. Sa May 22. Number 1 pa lang sila. Bago nga po. Pero anong sinabi nila? Nung nasa bagong reform movement na daw sila? We fully believe that we stand for the right and are at beginning of a new beginning. Tama nga po. In the reform movement. A new beginning in the reform movement. Kaya may bulletin number 1. Sabi nila, ito. New IMS ISDARM. Kailan daw ito? 1952. Pero ito yung old ISDARM. Kami yun. Pero anong sinabi nila? New. Dapat sana papalitan ito, Brother Peter. New pala ito. Pwede kaya, pagpalit natin. Pwede naman. Balik rin natin ito. Ito yung lipat natin sa taas, ito yung sa baba. Kayo mismo na patunay, new reform movement. Bakit new? Kasi may bulletin number 1. Kaya nga, nakarealize po sila. After how many years? 1951. 15 years. 1966, sinulat nila. Many of us. Anong sinulat nila? Many of us for a number of years now have been convinced that the separation which occurred during the 1951 General Conference session was tragic, unwarranted, and wrong. Kailan ito nangyari na tragic, unwarranted, and wrong? 1951. Ito, ikaklaro na natin mga kapatid. Kanina, ayon sa sinabi niya, hindi. Yung paglabas ng 11 delegates, yun ang nagiging dahilan ng separation noong 1952. Opo, inaamin naman po namin na mistake nga yun. Maliban po sa mistake, mga kapatid, sinabi nila, no? Anong sabi nila? Many of us for a number of years now have been convinced that the separation which occurred during the 1951 General Conference session was tragic, unwarranted, and wrong.
Mali pala. Unwarranted. What is unwarranted? Diba po kung anong definition ng unwarranted, mga kapatid? Tragic. Kahit yan. Grabe. Pero ito, mga kapatid, mali talaga. Paano i-correct ang mali? Balik-balik. Ulit-ulitin natin na ito ay tama, ito ay tama. Selective messages. Book 2, page 56. Balik. Ulit-ulitin natin. Tama talaga ito. Ang nagkamali, may talukpong eh. Hindi natin makikita na yung inuulit-ulit pala natin ay yung mali. Do not be deceived, mga kapatid. Kahit ulit-ulitin na natin yan, by repetition, no error is truth, or can be made truth by repetition or by believing on it. Hindi po magiging tama ang mali kapag ulit-ulitin natin, mga kapatid. Mas lalo tayo magkakasala din, ulit-ulitin natin. Kahit mali, sabi natin tama. Hindi po yan magiging tama. Mali po eh. Sabi dito, tragic, unwarranted, and wrong. Anong gagawin kapag mali? Tama na sana yun na gusto nilang bumalik, sabi nila. No? Realizing the shortness of the time and the great work yet to be accomplished before our Lord's return. A work which requires God's people to present to the world a united front. Ito na. Meron na po silang plano na magkaisa nga daw po. Ibig sabihin, dahil mali sila, anong gagawin? Babalik. Ano nangyari? Iba mga kapatid na sila ay bumalik? Nagkaroon tayo ng united front? Hindi po nangyari, mga kapatid. Hindi talaga nangyari na sila ay bumalik. Ibig sabihin, hindi po na-correct ang mali. Kasi ang paglabas ay mali, ikukorek yan, so nakita ng pag. Mga kapatid, realizing the shortness of time. Malapit na po ang panahon. Kung hindi pa natanggal ang talukbong ng ating mga mata, we are still believing on lie, on error. Always repeating it and repeating it. Hindi mo talaga magiging tama ang mali ng ating paglabas. No? Kung natin i-justify, mga kapatid, tama po yun, ulitin ko, sinabi ng ating kasama kahapon, na-realize na nga ng SDARM noong 1966, 1967, ang kanilang paglabas na mali. Ngayon, i-justify na hindi nga mali. Hindi nga, lumabas lang sila dahil sa irregularities. Pero the fact na gumawa sila ng sariling organization, mga kapatid, wala na po silang planong bumalik. Paano maging tama ang mali? No? Kaya, mag-isip tayo, mga kapatid. Alam niyo po, no? Alam niyo, pagdating ng panahon, alam natin, Brother Peter, ang dami niyang napaniwala dahil sa presentation na. Dahil dito, ang daming napaniwala dito. Tama po ba? Ang daming napaniwala dito. Alam niyo, pagdating ng panahon, kapag ang mga members ng Church of God ay hindi po. Kapag ang membro na napaniwala mo, sabihin natin, lahat ng napaniwala ni Brother Peter, pagdating ng panahon, sabi ng early writings na haharap sa kanila, ano bang Tagalog doon, na haharap sa kanila at sisisihin sila dahil sa ginawa nila. No? Na nalinlang sila dahil sa itinuro ng mga ministro. Matindi po yun, mga kapatid. Wala na pong ano yan. Wala na pong maraming salamat. Kaya nga, ngayon pa lang, mga kapatid, na ang sabi, nais ko pong ulitin ang binasa ko po kanina sa Romans 10 verse 1 and 2.
Anong sabi dito mga kapatid? Romans 10, verse 1 and 2. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ano bang silbi ng ating pagiging matapat sa ano ang pinaniniwalaan natin ngayon mga kapatid? Mali naman. Ayon sa mga dokumento mga kapatid, ayon sa ating napatunayan, mali naman pala. Ano bang silbi ng pagiging matapat natin? Mali naman pala ang ating pinaniniwalaan. Bakit hindi natin ilapit ito sa Panginoon upang alisin ang talukbong ng ating mga mata upang ito ay mabuksan at makita natin ang katotohanan? At huwag tayong gumawa ng ating sariling investigation. Ayon sa ating sarili. Meron naman pong investigation dito mga kapatid na mali nga ang paglabas. Huwag tayong gumawa ng sarili nating investigation upang pabulaan kung anong sinabi ng ating mga leaders na mali nga po. Ano ba posisyon natin na ang sinabi ng ating mga leaders noon ay sasabihin natin, ay hindi, inamin na nilang mali. Tapos ngayon sasabihin natin hindi. Ang nagkamali ay yung si Ringelberg. Huwag tayong magdahilan mga kapatid. Huwag nating baliktarin, huwag nating baguhin kung ano ang confession nila noon na sinabi nila na mali nga po ang paglabas nila. Sasabihin natin, ay hindi mali. Ang nagkamali, si Ringelberg, siya ang nag-rebuilding. Mga kapatid, nakakalungkot pong isipin. Nakakalungkot pong isipin mga kapatid na kuminsan nagbubulag-bulagan na lang po tayo. At kuminsan nililihis po natin kung ano ang sinabi ng mga dokumento. Nagbubulag-bulagan po tayo kung ano ang nakasaad. Minsan nililihis natin, katulad na lang ng sinabi na oo nga, tinanggap. Pero nireject din. Tinanggap nga po Binutuhan ng 25 delegates at ito ay tinanggap. Kaya mga kapatid, siguro may maiksing oras na lang pong naglalagay po sa akin at meron pa po akong kasama dito upang ipagpatuloy ang nalalabing oras. Marami pa sana akong gustong sabihin dito mga kapatid ayon po sa sinabi ng ating kapatid, Brother Peter. Pero siguro hanggang dito na lang po ang aking part mga kapatid at ito ay tatapusin ng ating kasama, Brother Neston. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mike. Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. At sa lahat po ng mga membro po ng ating mga separated brethren sa SDARM. Purihin po ang Diyos ngayong umaga sa tanghali pala sa pagpapatuloy ng ating comparative study. Salamat po sa opportunity na naibigay po sa akin for 16 minutes. No? So, salamat po sa mga narinig nating presentation magmula kanina hanggang ngayon. At gusto ko na rin sana magsalita mula pa kanina pero binigyan ko muna ng chance itong ating mga kapatid. Dahil sila din po ay first time po ni Brother Jay, no? Na makaharap po ng ganito at part na rin po sa kanilang experience, no? Si Brother Eugene. Salamat po. And kahit gusto ko po magsalita pero ibinigay ko na muna sa kanila yung floor. Dahil si Jay, uuwi na rin po siya sa Sunday. Tuloy, no? Kaya pagkakataon po ito na magkasama-sama po tayo. Marinig din po yung kanilang mga boses. Salamat po. And ngayon po, gusto ko lang po ipagpapatuloy po yung nasimula ng ating mga kapatid. Kahapon, narinig ko po, ginastify po ni Brother Peter na meron pong dalawang sets of officers na nangyari po sa iisang organisasyon na ang pangalan po ay
SDARM General Conference. Ginastify niya po yun. Na tama yung dalawa. Parehas na people of God or bayan daw ng Diyos. No? Kanina, binanggit na naman niya sa kanyang pagsimula po ng presentation na may bayan talaga ang Diyos na marami. Mayroon doon, maraming bayan ng Diyos. Totoo po mga kapatid, na ang Diyos marami pa siyang mga anak sa iba't ibang denomination ayon sa early writings 261. He has honest children among the nominal Adventists, the fallen churches. But before the plague shall be poured out, tatawagin ng Diyos yun ang mga yun. By hook or by crook, tatawagin sila ng Panginoon dahil ang liwanag liliwanag po and those who are honest will leave the fallen churches. But I don't believe, and we don't believe that God has two sets of officers claiming to be Church of God. We don't believe. Ginamit niya po ang Desire of Ages 821 that those who believe in the gospel will be gathered into one church. God has only one church, Brother Peter, not two. Kung totoo po na tama yung dalawa noong 1951, tama ang reorganization of sets of officers na ginawa ng 14, tama din yung ginawa na organization ng 11 decades, then God has two churches in 1951. Two sets of general conference. Diba? Parehas yun, general conference po. Ayan po, upunin yung itago-tago ang katotohanan. Parehas yun. And we believe that the highest general conference level is the highest level in the organization of God's church. Because it is yung magsusurvive po sa buong mundo, sa mga unions, no? Itong general conference po, mga kapatid. Kaya po, hindi po kami naniniwala na tama yung dalawa parehas. Tama po yung dalawa po. Parehas silang tama. Dahil po sa resolutions kanina at kahapon pa, inulit-ulit na po, na ang paglabas ng 11 delegates sa meeting ng General Conference, ibig sabihin po, yung all General Conference. Ito po yung pag-meet habang nag-meeting po ang 25 delegates within sa General Conference noong 1951 po sa Holland. Nag-meeting po sila, umalis po ang 11 delegates kung ano pa man yung mga dahilan nila. Pero ang findings po ng Peace Committee po, ng side po ng SDARM, mali po yung kanilang ginawa na pag-walk out. And this contributing to the separation of the denomination. Yung pag-alis nila, no? Dahil mainit po yung session, mainit. Kung lumabas sila, dahil mainit doon, nagpalamig sila doon sa labas, then nung malamig na yung ulo nila, kalmado na sila, bumalik din agad sila pagkahapon, okay yun. Di ba? Kung umalis dahil mainit sa loob, lumabas, nagpalamig doon sa labas, sa kubo, tapos pagkatapos na lumamig, bumalik, okay yun. Okay lang yun. Tapos, okay mga kapatid, okay na. Magpatuloy tayo sa session natin. Patawad po kung umalis ka na may bigla kanina. Salamat po mga kapatid sa pag-intindi nyo. Pero iba po yung case na nangyari sa 1951. Dahil lumabas po sila immediately, precipitately po ang ginamit na term sa resolution po ng Peace Committee. Tinignan namin kanina ang meaning ng precipitately, rush. Madalian, mabilis, biglaan. Yan po ang meaning po ng precipitately on May 20. Biglaan yun. Kaya po kung ang tanong po kanina, tinatanggap po ba ninyo na mali talaga yung kanilang paglabas? Oo, parang ayaw pa tanggapin na mali. Pero oo, mali. Kasi yun ang approve. Pero ang daming dahilan. Ang sinisisi sa Ringelberg, kasi sa Ringelberg, ito yung ginawa nila. Ni Ringelberg, rebellion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ninumberan pa yung errors ni Ringelberg, mga kapatid. At yun ang ginawang rason para
gawin po nila ang lumabas. At hindi sila nagpalangig sa labas, kundi Brother Peter, alam mo na yun, nag-organize po sila. Hindi ko ako naniniwala na nag-reorganize sila, Brother Peter. I don't believe na nag-reorganize sila. Kasi kung nag-reorganize sila, nag-lay down muna sila kasi ang mga officers ng General Corrects, di ba? Nag-lay down muna yung mga dating officers, legally elected noong 1948. Sa Holland din. O nag-lay down muna. Pero ang tanong ko, kailan nag-lay down ang mga officers ni Nancy Kulitin sa kanilang bagong organisasyon para gawin nilang mag-reorganize? Hindi po reorganization ang ginawa nila. Noong 1951, May 20 at 2:30 p.m. na nagsimula na po sila magpili ng nominating committee, hindi po yun reorganization. Dahil walang lay down of offices, wala din sa kanilang president, wala sa kanilang vice president, wala po sa kanilang treasurer, wala, ang nandun lang sa kanila is secretary. Secretary lang po. Kaya hindi po yung reorganization dahil walang lay down of offices na nangyari po. Tinanong ko one time sa Peter sa aming sharing po sa GC, kailan kung kayo original talaga na SDARM, old SDARM, or dating organisasyon na nagsimula sa simula, kailan Brother Peter, tinanong ko sa GC namin, nag-lay down ang mga officers nyo. Alam niyo po yung sagot niya sa akin, May 23. May 22, nag-lay down. Ano pala niya eh, nag-lay down. Pero kanilang officers daw po yun? No! Hindi na nila tinatanggap na officers nila yun. Dahil palagi nga niyang inuulit-ulit, May 17, wala na silang position. Wala na silang authority kahit sa kanilang mga libro. Ang authority, kailangan pa silang mag-lay down. Diba? May 22 daw, nag-lay down ang kanilang mga officers. Pero sino-sino yung mga officers na yun? Si Cosel, si Mueller, si Corpman, mga officers ng GC, nag-lay down sila noong May 22 at 4:30 p.m. Pero 4:30 p.m., pero ayon po dito sa minutes, nag-lay down ang mga officers, pero presidente na si Nicolese. Tingnan niyo po yung rivalry. Rivalry po. So, meron talaga pong isang power within the General Conference session that striving for the supremacy po. Meron talagang power within na nag-struggle po dito. Striving for the supremacy. Within the people or the church of God. Meron talaga. And I don't believe po na parehas po ito tama. May tama talaga dito sa dalawa at meron ditong isang mali. And ginamit po niya, sorry Brother Peter, yung ginamit mong case, si Absalom kahapon na mention mo. Kunti lang daw ang naniwala ni Absalom para daw kagaya sa Israel na nagkaroon ng hari, dalawa. Meron pa siyang isang sinahit na history sa Israel. Nung na-divide po ang Israel into 2, 10 northern kingdom at 2 tribe na lang ang naiwan. Ang 10 daw and 2. Pero Brother Peter, alam mo naman yung history. Hindi yun approved pa sa Panginoon. Hindi yun tinasang-ayunan ng Diyos. Kaya po sila na-divide because of apostasy. At ang 10 northern kingdom never na yun na nakabalik yun dahil napihag yun ng Assyrian army. Never na yun na nakabalik ang 10 northern kingdom. At ang 2 tribes, Benjamin and Judah na naiwan. At tanong, kung doon ang inahambing mo sa nangyari po sa Israel, yung 2 tribes and 10 tribes, alin ang 2 tribes dito? Dalawa. Alin ang 10 tribes dito? Sa IMS at sa Islam. Sabi mo, konti lang yun na, sa inyo, marami ang naniwala. 80%, palagi niyong inulit-ulit yan na 80%. Pero ngayon, pag tingnan po niyo yung membership, halos parehas lang naman yung membership kung membership mapag-usapan. Ibig sabihin, hindi mabilis yung fruitful o ang fruit ng inyong missionary work. Kasi kung 20% lang sa amin, sa inyo, 80%, ibig sabihin, napakarami nyo. Ngayon, punta tayo sa 1951. Kung dahil ina-approve nyo, sinasang-ayunan nyo yung nangyaring separation sa Israel, 10 tribes and 2 tribes. Eh, alin yung 10 tribes kung sa Isdam at IMS? Normal ang 10 tribes yung marami. Sa inyo yun. Kayo yun. Kayo po yun. Kung
Sakyan ko yung paliwanag mo kahapon. Kayo po yun dahil ito po ang 10 tribes, madami yan. Sa membership sa IME, sabi ko 20% lang sa amin. So, yung 2 tribes, tama-tama, parang 20% okay din. So, kami yung 2 tribes. Kung totoo yung sinasabi mong paliwanag kahapon, punta naman tayo kay Absalom. Ito, nabihag na po ito. Because of their apostasy, yung sa 10 tribes po. No? Kayo naman, hindi naman kayo nabihag. Because of apostasy, nabihag po ng kapangyarihan, authority, ang grupo ninyo na pinangunahan ni Nicolisi. Not because of apostasy, but because of rebellion. Rebellion naman po ang case po sa 1951 crisis. At yun din po, ngayon, 2 tribes po, yung Absalom and David. Ginamit mo rin yun para i-justify na tama ito. Maliwanag po yan. Kaya i-review po natin yung sinabi mo kahapon sa video. No? At anong, totoo po ba na ito'y sinang-ayunan po ng Diyos, yung may David, mayroong Absalom na hari. Dalawang hari ngayon sa Israel. Iisang bayan o isang bansa, pero dalawang hari. Ang tanong, sinang-ayunan po ba ng Diyos yun? Para gamitin natin maging parallel sa history po ng Reform Movement? Brother Peter, I encourage you to read Patriarchs and Prophets chapter 72. Lahat po ng mga workers ng Islam, maging mga kasamahan ko po, basahin niyo po ang chapter 72 ng Patriarchs and Prophets. Ang title niyan, The Rebellion of Absalom. Bakit mo gagamitin? Bakit niyo gagamitin to justify na tama ang 11 delegates organization, tama din ang sa 14? Mali po yun. Kahit anong gawin niyo po, ang ginawa po ni Absalom, maliwanag po na paghimagsik sa kanyang papa. Na at that time, he is still in power. Nakaupo pa po si King David. Kaya nung nalaman ni David yung report, nag-proclaim niya si Absalom doon sa 20 miles from Jerusalem po. 20 miles. Malapit lang yun. Parang 20 plus kilometers lang yun. Prinoclaim na si Absalom doon. Ang totoo po ba na kaunti lang yung naniniwala kay Absalom? Yung nag-admire kay Absalom? Ito yun, Brother Peter, sorry po to tell you. Basahin niyo po ang Bible. Hindi po konti po ang naniwala po kay Absalom. All Israel, ang nabasa ko, admire this son of David dahil sa kanyang kagwapuhan, dahil sa kanyang kabaitan. Mahal na mahal din siya ni David. Pero mga kapatid, nakakalungkot po. Kung ito ang gagamitin ng mga Islam to justify the rebellion of the 11 delegates, sorry to tell you po, hindi po yan approve ng langit. Hintayin nyo lang po, mayroon pa naman tayong oras. May 3 days pa tayo. Mayroon akong inihanda po na parallel of the history in the wilderness and in our time. Pero yung ginamit niyo pong parallel, hindi po yan makapasa. Based on the weight of evidence, Bible, testimonies, even in the history. At yung mga official minutes po, dahil ang paglabas ng 11 delegates, mistake. Ang next move na nila, na nag-organize sila, mistake pa rin yan. Mistake pa rin yan. Parang mag-asawa, na nagkaroon ng irregularity sa loob ng bahay, trouble. Umalis yung babae. Dahil hindi niya nakaya sa loob, dahil sa kanyang mister, meron siyang hindi nagustuhan. Umalis. After a year, nakakita siya ng isang lalaki. Nakipag-live-in siya doon. Nung na-realize niya na mali yung ginawa niya, paano niya i-correct yung kanyang pagkakamali? Ano ang gawin niya? Balik siya doon sa iniwanan niya at humingi siya ng patawad. Humingi siya ng patawad kung gusto niya ma-reconcile para sila ulit ay magkaisa. Humingi siya ng patawad. Kung pagalitan man siya ng mister niya, tanggapin niya. Basta magpakumbaba siya. Kahit anong sabihin ng mister niya, patawarin niya. Pasensyahan niya dahil siyang may kasalanan. At gayon mangyari ulit na i-correct yung mali ng paglabas sa bahay. Kahit na kinagkasala na siya doon, bumalik siya, naiayos niya ang problema ng paglabas po. Nabuo ulit sila. Ganun din sana po sa Reform Movement. Umalis po sila noong 1951, mali. Paano may correct ang mali? Bumalik po sila. Yung mga dinala nila,
Sa uli, kung siniraan man nila yung mga leaders, humingi sila ng patawad. Then, umalis sila na walang kondisyon. Bumalik po sila na walang kondisyon, like the prodigal son. Nasabi niya sa kanyang papa, kahit hindi mo na ako isipin na anak mo, basta ang importante, tanggapin mo na ako kahit katulong na lang. Yan po ang decision ng prodigal son, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, wala na tayong time. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon, nakita niyo po ang maliwanag na parallel in the history of God's years na hindi po yun makapasa yung mga sinabi po ni Brother Peter, Bible and testimonies. Time. In the name of Jesus. Amen.